Amen! Ikaw at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming pupurihin. Hallelujah! Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, anuman yung ating kalagayan, piliin pa rin po nating sambahin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin. Lahat ng nabubuhay, lahat ng kabataan, anak, magulang, lahat ng may buhay, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Lahat ng kaptaan, purihin ang Diyos. Manak at magulang, purihin ang Diyos. Lahat ng mga lahi, purihin ang Diyos. O inang bayan, purihin ang Diyos. Aawitan ka. Pupurihin ka, purihin ka, purihin ka. Purihin
Banal ka, banal ka, makapangyarihan. 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 Ngunit luwalhati at pagsamba, ialay lamang sa'yo. Ngunit luwalhati at pagsamba, ialay lamang sa'yo. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, purihin ang iyong pangalan. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Awitin po natin, papuri. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa ating tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Purihin ka, 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 purihin ka.
Pupuri sa ngalan mo. Pupuri at pagsamba ay para sa iyo lamang, Panginoon. Purihin ka. Come on, church. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Luwalhati ay para sa'yo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Puri. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Praise Jesus. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord ng malakas? Thank you, Jesus. Purihin ang iyong pangalan. Iwalagin ka, Panginoon, pagkain. Ang parangalan ay sa iyo. Kalwalatian at kapangyarihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Okay po, bago mo po, umamay ka ng 3 tao. Sabihin niyo siya na, Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip ko lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe kas ng buhay ko. Grabe ang ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ng buhay ko. amen. God is good. All the time. Good morning po. Ayan. Praise God. Amen. Ayan ang cellphone ka. Okay, ready na ba tayo? Ready ka na? Na tayo mapagpala ng salita ng Diyos? Purihin ang Panginoon sa ating malayang pagsamba. No? Sa pinakamasarap po sa buhay yung inaawitan mo si Lord. Yung nadadama mo yung ine-express mo kay Lord yung kanyang kabutihan, yung kanyang, yung katapatan ng Panginoon. Tama ba? Ang sarap madama po yan sa ating buhay. Alright,
Ngayon po ay first Sunday of April. Tama ba ako? First Sunday natin. At, okay, ito yung panahon na yung, ano tawag dito? Yung week of Holy Week. What is coming 17, 18, yung Thursday and Friday. But ngayon po sa atin ay hindi lang season of April, kundi the whole year. Dapat nating inaalala ang Panginoon. Tama ba? Bawat araw. Tama? Yung nagigising ka lang ay nagugulita mo na kung gaano ang Diyos ay kabuti. Tama po ba? Okay, yung ating pinag-aaralan po na mga ilang linggo na po, no, yung why we need a commitment to studying God's Word. No, napakahalaga po na talagang essential po ito at talagang kailangan po talaga sa buhay ng mananampalataya. Kung ikaw po ay mananampalataya, ikaw po ay Kristiyano, ikaw po ay anak ng Diyos, ikaw po ay tagalangit, no? Talagang kailangan natin ng salita ng Diyos. No, ito po nagiging pagkain ng ating spiritual na mga buhay. Tama po? At kailangan tayong mag-engage dito. Kailangan tayong mag-commit po dito. Tama po na yung first topic natin ay yung commitment natin sa salita ng Diyos. And the second is yung commitment natin sa yung last Sunday, ano yun? Ang engagement natin ng Sunday? About forgiveness. Parang po sa mga kailangan. Hello! Napatawad na ba? Nagpatawad na ba? Amen. Kaya mga tao nagpatawad, malaya na. Tama po? And ngayon naman ay about, basahin natin sa Luke 6:38. Luke 6:38. Sabi po dito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal shall be measured to you again. Sa Tagalog po, sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Okay? Ito po ay pahayag ng ating Panginoon sa Luke 6:38 na sabi niya, give and it shall be given unto you. But let us pray. Ay manalangin. Aming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami, Ama, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan, sa iyong pagmamahal, katapatan, na patuloy naming nararanasan na kailanman hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po na sa umagang ito, O Diyos, sa aming pagtitipon. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay mapagpala mo, Panginoon. Salamat po sa maging sa mga salita mo na aming binasa, Panginoon, na ito'y magpala sa aming buhay. Salamat, Panginoon, pagdating sa pagbibigay, ikaw ang unang gumanap nito, Panginoon. Ikaw ang unang nagbigay ng pagmamahal, nagbigay ng pagpapatawad, nagbigay, Panginoon, ng kaligtasan. At higit sa lahat, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak sa aming kalagitnaan, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, pagpalain mo po ang mga salitang ito at maunawaan po namin sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, ang kahulugan ng bawat salita mo na dadalhin sa amin. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, na ang puso namin ay magpasakop sa iyo ngayong umaga. Maghari ka
sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ang salita mo'y magpala, magpagaling, magpalaya, magbago ng buhay sa bawat isa sa amin. Panginoon, maging ang nasa labas, Panginoon, na naaabot ng tinig na ito. Panginoon, bagamat siya'y nakikinig sa labas, abutin mo siya ng iyong makapangyarihan salita. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Maranasan niya ang kaligtasan na nanggagaling lamang sa iyo. Ito, Panginoon, ang aming panalangin at kahilingan, at sa iyo lamang ang papuri at karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Alam niyo po, no, binabasa pa lang natin yung salita ng Diyos, may dumadaloy na kapangyarihan galing sa salita ng Diyos. Mayroon na agad na, kalakasan, kagalingan sa ating buhay. No? Kasi yung word dito, give, no? And it shall be given unto you. Sabi niya, may command. Sabi niya, magbigay kayo at kayo din ay bibigyan. Kung ano yung itinatanim, yun din ang inaani. Tama? Kung ano yung ginagawa, yun ang babalik sa iyo. Tama po ba? Siksik, liglig, at umaapaw pa ang mga babalik po sa atin. Praise God. Alright. Ang ating pagiging engagement of giving. Sabi mo nga, giving. Engagement means being involved or committed. Alright? And that is, sabi nga, yung ating relationship sa Panginoon, yung ating pagmamahal sa Diyos, not by feeling, not by emotion, tama? Kundi by our commitment sa Panginoon. Ito po yung kinalulugdan ng Panginoon. Yung ating pagkukumit sa Panginoon. And that's yung ating engagement, ginagamit po yan lalo na sa mag-iisang dibdib, di ba? Engagement at malapit sila, pag-iisahin sila. At mayroon na doon na commitment or committed na sila sa mga bagay-bagay. Alright? Amen. But praise the Lord. Engagement of giving. Sa natin makikita number 1. Sa New Testament ay buksan natin sa 2 Corinthians 9:7. Para mas maintindihan po natin, maunawaan po natin ang kahalagahan po nito. At, minsan ito yung bagay sa buhay ng mga tao, sa ating, sa buhay, likas po, nature ng tao. Tayo po ay selfish, tayo po ay, andun natin aminin, very tayo little, ang tawag dito, konti lang, but meron something greediness, or, tawag pa dyan ay, yung pagiging po natin, makasarili, madamot, right? Tama ba ako? Amen. Diba? Ang binibigyan lang natin, yung gusto lang natin bigyan. Tama? At hindi naman natin talaga ganoon ka pagdating sa giving. But anyway, 2 Corinthians 9:7, sabi po dito, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God's love, a cheerful giver. Unawain po natin itong verse na ito na sinabi po dito ni Apostle Paul in the Corinthians, okay, in the believers of the Corinthians. Sabi niya, bawat isa. Sabi mo nga, bawat isa. Alright. Bawat isa dapat daw na magbigay ng alin sa ayon sa kanyang, ibig sabihin, ayon sa kanyang pagpapasya. Siya ang magpapasya. Tayo ang magdidesisyon, tama po ba? And then, maluwag sa loob, hindi siya, na parang napipilitan, natatakot lamang, or napupwersa lamang, amen? Kundi, sapagkat sabi niya, sapagkat minamahal o iniibig ng Diyos, ang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po maging focus natin. That verse is, ang binibigyang diin po dyan at pagpapahalaga po dito, number 1 is merong joyful and intentional giving. So yung mga intentional giving. Intentional giving. With a joyful heart, diba? Alright, and that is, higit pa ito sa ating mga obligation na sinasabi po dito.
higit pa ito sa ating mga obligasyon o obligation na sinasabi po dito that our hearts that be engaged, giving, a willing. Meron pa ngayon, word of enthusiastic. Alright, gano'n po dapat yung ating pagbibigay. Right? Amen. And what is the principle about the giving or in the biblical perspective is much more, no, than our donating our money or charitable gift na ginagawa po natin. That is a fundamental principle and rooted in our faith. Mag-uugat po dapat ito sa ating sa ating pananampalataya. Amen? That the principle, well, gratitude. Sabi mo nga, gratitude. Gratitude. Ano may gratitude? Yung, natawag dito? Yung gratitude na tao, mapagpasalamat. Sabi mo nga, mapagpasalamat. Mapagpasalamat. Diba? Mga tao mapagpasalamat. So, nire-recognize niya po na yung mga bagay na natatanggap niya, alam niya kung saan nanggagaling. Tama? Kung sino ang nagbibigay. Kung sino ang nagkakaloob. Right? Amen. And in-acknowledge mo doon sa bagay na yon ay nagkakaroon ka ng mapagpasalamat. Tama po ba? At yun po yung magandang attitude. Alright? Yung paging mapagpasalamat. Okay. Kasi in the Old Testament, ang dami po na about example po in the Old Testament na binibigyan din po lagi din in the Old Testament, Genesis pa lamang, nakita natin si Abel and Cain, si Abraham, tama po ba? Kung paano sila nagbigay, right? At sineprate nila yung kanilang pagbibigay, yung kanilang 10%, nung kanilang, Abraham. Si Abraham po, nagbigay ng 10% at sa panahon pa ng Genesis. Okay, hindi sa panahon ni Moses. But sa panahon pa ng Genesis, si Abraham pa lamang, alright? Tingnan natin, and okay, expression niya, yung kanyang faith, yung dependence niya sa Panginoon, and makita natin yung demonstration ng kanyang pagtitiwala, ng kanyang pagkilala sa Diyos, na lahat ng kanyang natanggap, lahat ng kanyang pagtatagumpay ay gawa ng Diyos sa buhay niya. Naintindihan po natin. Amen. Ganun po si Abraham, yung kanyang relasyon niya sa Diyos. Tama? Kasi 5 kings, 5 hari, pero ang mga kasama niya hindi naman mandirigma. Pero si Lot po ay nabihag ng 5 kings, pero nagtagumpay po si Abraham sa 5 hari ito. Tama? At nasamsam po ni Abraham lahat po ng kayamanan kasi pinagtagumpay siya ng Diyos. At pagkatapos po doon, nag-decide po si Abraham na i-separate po niya yung 10% at ibigay po niya ito doon kay Melchizedek. Tama po? Amen. Okay. Kasi pagdating po dito, okay, huwag po tayong about dito sa topic natin ngayon, ha? Kasi ang gusto lang natin ngayon, yung maintindihan natin, maunawaan natin, sometimes kasi kami maraming mga tao, pag pumupunta sa church, lalo pagbago, sometimes natitisod about the giving. Kala mo lagi siya na hindi na tayo talagang the giving is sa mananampalataya, given na yan. Tama? Amen. But kung may bago po dito at may bago-bagong palag dito at hindi mo naiintindihan ito, well, nawa ay maunawaan po natin about giving. Okay? Okay. Example kanina si Abraham. Genesis 14:20. Sabi ni Abraham, purihin ang kataas-taasang Diyos. Kita natin ha. Genesis 14:20. Unang ginawa ni Abraham na siya magtagumpay, anong ginawa niya? Sinamba niya ang Panginoon. Pinuri niya ang Diyos. Sino yung Diyos? Yung kataas-taasang Diyos. Tingnan niyo po. Ang kataas-taasang Diyos na may word na ano? Nagbigay. Sabi mo nga, nagbigay. Nagbigay sa iyo ng tagumpay. At di mo, pagdating doon sa nagbigay sa iyo ng tagumpay, kasi po, that's mean na binanggit po ni Melchizedek the priest na sinabi po kay Abraham, matapos magtagumpay, at pagkatapos po noon,
Pa-declare ko sabi ni Abraham, at ibinigay. Di ba isa nagbigay? Sino nagbigay ng tagumpay? Sino nagpala? Diyos. Sino nagkaloob? Ang kataas-taasang Diyos. After nun, at sabi niya, at ibinigay nino? Ni Abraham kanino? Kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Okay, Melchizedek po, ito po ay tumanta yung the priest or the king of Salem. That's po yung kinikilala noon. Okay? Alright, hindi po niya directly na ibinigay, kundi ibinigay kanino? Kay Melchizedek. Tama po ba? Doon niya dinala yung 10% niya kay nino? Kay Melchizedek. Alright. Lahat ng kanyang na nakuha po, na napagtagumpay po. Ibig sabihin, 90% na kay Abraham. Tama? But 10%, yun po yung ibinukod niya at ibinigay niya po kay Melchizedek. Okay. Okay. That's a practice. Okay. 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 Because recognizing God is the ownership of all things. Ganun ba natin kinikilala ang Diyos Amen. sa buhay natin? Amen. Wala nung tayo makakilala sa Panginoon na ang Panginoon ang nagmay-may-ari ng lahat ng mga bagay. Amen. Hello? Kasi bakit natin pag-aaralan ito? Kasi para maunawaan natin, maintindihan natin, well, ang una dito, mamaya makikita natin dito. Sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's. Kanino ang earth? The Lord. Sa Panginoon. And everything in it. In the world and all who live in it. Sabi niya, the earth is the Lord and everything. Sabi mo, everything. Everything. Lahat ng naroon, ang may-ari, sino? Na ating Panginoon. Wow, ang sarap, di ba? Okay. Malinaw po diyan na ang buong daigdig at lahat ng narito, iisa ang may-ari. Wala iba kundi ang ating Diyos. Kaya bago pa lamang tayo dumating sa mundong ito, nakaprepare na po lahat ng ating pangangailangan. Amen. Tama? Lahat ng pangangailangan natin. Kaya kinilala ni Job, sabi niya, ipinanganak ako sa mundong ito, talagang wala naman talaga. Tama po? Amen. At yung dumating siya, lahat ng bagay na meron siya, lahat po yun ay galing sa Diyos. Tama po? Amen. Kaya nung sinubok siya ng Panginoon, inilala pa rin ni Job, sabi niya, pinanganak nga akong wala at babalik ako sa Diyos ng wala. Walang madadala talaga. Tama po ba? Amen. Ibig sabihin, pag dumating tayo sa mundong ito, binigyan ka ng bibig, ipoprovide ni Lord lahat ng kailangan mo. Amen. Tama po ba? Amen. Maliwanag po doon? Okay. In Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine, the gold is mine. Sabi ng Panginoon. Hindi niya mabuti. Ang pilak ay akin, ang ginto ay akin, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Agree? Amen. Siya ang may-ari. The silver and gold ay sa Panginoon. Okay. And that's the Old Testament na binabanggit po dyan. Makita natin sa simula pa lamang from the Genesis, alright, lahat po ay nilikha ng Panginoon. At lahat po ay binigay ng Panginoon sa mga tao. Sa tao po. At ipinamahala sa tao. Kaya ang tawag po sa atin ay steward. Right? Amen. Tayo po'y tagapamahala, tayo po ang pinangasiwa ng Diyos, tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Naniniwala ka, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, yung yaman ng mundong ito. Amen. Tama? Kaya, yan po ay para sa tao talaga. Alright? Amen. At nakikita natin ngayon, parang unfair kasi kikita natin na may mga taong sobrang, sobrang sagana, sobrang yan. Meron mga taong sobrang salat. Tama? Amen. But, kasi yung mga tao ngayon sobrang greedy, sobrang selfish, sobrang, they corrupt, nagnanakaw para lang marami ang hindi makinabang sa baba.
Tama? And then marami din ng tao sa baba na kulang sila sa kaalaman. Tama? Amen. Kaya nga, yung kulang sa kaalaman, the people are perished because of lack of knowledge. Tama po ba? Amen. Kasi dapat maintindihan natin, lahat po yan ay pinagkakaloob at ibinibigay ng Panginoon, okay, sa bawat isa sa atin na kailangan po natin. Tama? Amen. Okay. Kaya dito makikita natin dito, sa bagay po na yon, ang ginawa, tama yung ginawa ni Abraham, okay, yung pagkilala niya sa Diyos na may bigay ng lahat ng meron siya. Amen. Tama po ba? Tama. Alright. And maraming sa Bible, makikita natin yan. But the New Testament, about the teaching regarding sa giving, okay, ibig sabihin, itong Old New Testament, they build up from the Old Testament, the foundation. Okay, sabi ng Hebrew, ang ating Panginoong Jesus o ang the law from the Old Testament is the shadow, ay anino lamang ng katotohanan na wala iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Dapat maunawaan natin. Tama po ba? Amen. Okay. Yung tinatawag na generosity, being stewardship, okay, na sinasalita ng ating Panginoon ay about giving freely. Sabi mo nga, giving freely. Giving freely. Pag sinabing giving freely, ito po ay yung malaya kang magbibigay, tama? Amen. And without expecting anything in return. Amen. Pwede ba yan? Amen. Yeah, that's the true giving, the freely giving. Na, without expecting na anything in return, na parang laging pag nagbibigay ka, parang laging umaasam ka na merong babalik sa iyo. Intindihan niyo po? Amen. Okay. But the word giving freely, okay, ang sinabi kanina, ano daw? Dapat ay bukal sa ating puso. Tama po ba? Amen. Okay, balikan natin yung Acts, basahin natin Acts 20:35. In everything I did, I show you by this kind heart what we must help the weak, remembering the word. Sabi ng Panginoon, alalahanin natin ang salita ng Panginoon, and the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Ano sabi sa Tagalog? Mas mapalad ang nagbibigay kaysa Matanggap. tumatanggap. Paano natin i-apply sa ating buhay? Kasi tayo, ano natin talaga, ang ano natin talaga, yung laging makatanggap tayo. Tama ba? Amen. But the Bible principle, ano sabi ng Bible principle? Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Okay? Pag-isipan natin yan. Principle po kasi yan eh. Tama ba? Amen. Kasi ang mind natin, laging ang talagang masarap naman talaga pag tumatanggap tayo. Tama po ba? But the principle na ito, parang sinasabi niya, higit na pinagpapala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung iisipin natin, pang ano, yung mindset natin, parang hindi ito aano sa atin eh. You know, ano ba masarap? Tinutulungan o yung tumutulong? Tutulong. Mas masarap yung tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Tama ba? Amen. That's ano po natin yan, freely give po natin yan. Malaya po tayo about that. Okay? In 11 of Proverbs 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. A generous person will prosper. Sa Tagalog yun? Ang taong mapagbigay, lalong ano? Sumasagana. Amen. Lalong yumayaman. May kausap pa ako ngayon. Medyo mabigat pa no? Di ba, pag ito po ang natutunan natin, mas maintindihan natin na parang nagtatapon tayo. Hindi po ganon. Tama? Hindi ganon na parang nagtatapon lang tayo para lang makakagano tayo kahit na ginagawa ng like ng ating di ba, ano ngayon sa ating government, so ano ginagawa sa more on karamihan sa Pilipino,
umasa na lang saan? Ayuda. Di ba nakakalungkot? Dapat i-educate ang maraming Pilipino. Tama po ba? Amen. Hindi ginagawa ang maraming Pilipino para ayuda. Ayun ang bakit? Parang tulungan lang ng gobyerno. Maraming mga nakakalungkot, maraming mga nagtatrabaho, yung mga vendors, nagtatrabaho, nagsisikap, hinuhuli, hinahabol. Pero wala silang plano kung saan nila ilalagay na mas maganda itong mga nagsisikap sa kalsada. Kaya nga sila nagsisikap, nagtatrabaho. Diba? Dapat bigyan nila ito ng magandang lugar na talagang, dito kayo. Kasi tumutulong mga tao, ginagawang tamad tayo mga Pilipino. Hello? Amen. Iba, sensera tayo. May natatanggap tayo sa gobyerno. Masarap naman talaga. Pero maliit lang po yun. Tama? Amen. Para makontrol tayo, lalo na ngayong eleksyon, dapat wag tayong manipulate ng mga politiko. Tama po ba? Dapat wag tayong makontrol. Kundi maging matalino tayo ngayong pagpili natin. Tama po ba? Na mga iboboto natin ngayong this coming election. Ipag-pray po natin. Di ba? Di porkit kahit 3 lang ang ibinoto mo ron, pero alam mo itong tao ito, tamang tao ito. Ilan ito ilagay mo? 2, kahit 1 lang. Kung wala na the rest, okay lang. Pero gano'n parang 0. Pero meron diyang matuwid. Meron diyang matino. Tama po ba? Alam mo yung matino, alam mo yung matuwid. Tama? Nadi-discern po natin yan. Okay? Tignan mo, ang ating education, hindi masyadong pinatataas. Kasi ang gusto ng marami, wala tayong masyadong alam regarding sa education. Tama? Amen. Ikaw usap ba? Amen. Kasikapin po nating mga anak, talagang kung di maturuan ng ano sa ating mga school, ikaw mismo na magulang, turuan mo ang iyong sarili mong anak. Tama? And a high value of, lalo na sa ano po, education. Right? Amen. Oh, hallelujah. Anyway, hindi tayo dyan. Okay. What is a giving? Is an act of worship. Kaya ang ating Panginoon, hindi tayo tinuturuan maging tamad. Tama? Amen. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging tamad, na parang, kundi tinuturuan tayo na para mas maunawaan natin, maintindihan natin regarding kung paano tayo nagiging good steward. Tama ba? As a good steward, na hindi bulagsak, hindi, natawag dito, the word bulagsak, hindi, hindi merong kaayusan. Tama? Kung Amen. paano mo pinamamahalaan. Hello? At lahat po tayo, binigyan ng Panginoon. Totoo lang, yung ibinigay sa atin ng Panginoon, pantay-pantay. Amen. Number 1, yung time. Binigyan tayo ni Lord ng 24 hours a day. At yung po, pantay-pantay na binigay sa atin. Tama? Amen. At binigyan tayo ng Panginoon ng ulo. Nililagyan pa niya ng utak. Amen. Tama? May utak sa iyo sa katawan, may utak yan. Nilagay yan ni Lord sa iyo. Sino rito nakakita na ng utak? Yung utak mo, nakita mo. Di ba hindi? Naniniwala ka may utak ka? Ayan ang gusto ni Lord. Magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng knowledge. Amen? Amen. Kaya dinadala tayo ng Panginoon doon sa kanyang mga salita. Okay? Amen. Kasi hindi, ang ano ngayon, wala tayo sa salita ng Panginoon, wala tayo sa principle ng salita ng Panginoon. You know, the open media, yung social media, saan natin binabase yung ating ano ngayon, sa napapanood na lang ba natin? Na parang tinutularan na lang ng maraming kabataan ngayon. Hello? Di po, nandiyan po ang salita ng Diyos na napakalaga. Amen. Tama? Okay, giving as an act of worship. Sabi mo, worship. Worship. Giving as an act of worship, the ultimate giving is presented as an act of worship. That is the way of expressing gratitude for God blessing. Amen? Amen. Eh hindi mabigat sa atin na gawin po ang bagay na yun kasi alam natin, kinikilala natin, lahat ng meron tayo, galing lahat yan sa Panginoon. Amen.
Tingnan mo yung hangin, libre. Bigay ng Diyos yung libreng hangin. Paano mo natatanggap yung libreng hangin? Kapag ikaw nag-i-inhale, nag-i-exhale, di ba? Inhale. Na-receive mo yung hangin, libre. Pinagbayad ka ba ni Lord? Wala. Walang bayad, di ba? Free. Kaya lang, hindi po pwedeng puro ka inhale. Kailangan mong exhale. Kasi pag in-exhale mo, may good yan na nangyayari for environment sa ating ecosystem natin. Nagbibigay siya ng good, yung oxygen. Amen. Tama? May kausap ba ako? Amen. Kaya pag na-receive natin yung hangin, yung ano tawag dito? Yung hangin, di ba? Pag binuga natin, nakikinabang sino? Plants. Eh, huwag mo hihinga sa katabi mo. Plants. Hindi para sa kanya. Para sa halaw, di ba? Nagbibigay siya ng oxygen. Alright. Kaya yung ano po, yung ating giving is an act of worship. Okay? And, okay? Reflecting for His love and generosity. Okay? What the impact of giving? Alright, meron itong kinalaman sa ating spiritual na buhay. Okay, the benefits of giving is, number 1 is meron kang joy, peace, and contentment. Ano nga, joy, peace, and contentment. Kasi na-overcome natin yung ating pagiging selfless or boastful natin or yung greedy, yung pagiging tawag dito. Yun, parang, gahaman. Pagiging gahaman. Gahaman o makasarili. Tama ba? Amen. Okay, and then, mas nagkakaroon tayo ng mapagpasalamat na puso. Amen. Di ba? Amen. Eh maliit, nagpapasalamat ka. Minsan sa wala nga, nagpapasalamat ka. Dahil lalo sa malaki, nagpapasalamat ka. Ibig sabihin, ano man ang iyong maging lagi kang nagiging mapagpasalamat ka. Amen. Amen. Okay, and that's giving as an act of obedience and faith. Giving is an act of obedience and faith. Niniwala po kayo? Amen. Bunga lang ng ating pananampalataya at pagsunod natin. Okay, meron akong gusto i-share sa inyo na sa Bible po. Merong isang babaeng byuda na Mark chapter 12. Itong Mark chapter 12, kung saan natin sa Mark 12. Ito tayo mas kasi introduction natin yung kanina. Mas bigyan natin ka ng pansin, Mark chapter 12, 41 to 44. Mark 12, 41 to 44. Marcos 12. Wala? Wala ba nag-ano? Kaya pala. Marcos 12, 41. Totoong nangyari ito, ha? Totoong nangyari. Kasi nandun mismo ang ating Panginoon. Okay. Yan natin, ha? At ito yung Panginoon. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob. Saan? Sa templo. O talagang merong Yun ang ating Panginoon. Nakaupo ang ating Panginoon. Nandoon siya, nasa tapat ng hulugan, kung nasaan nandoon sa templo. Amen. Amen. Yung hulugan ng mga kaloob. Okay. At ano raw? Pinagmamasdan ang mga naguhulog ng Hinan natin ang Panginoon, ha? Siya mismo ito, ha? Nakaupo ang ating Panginoon. Nasaan siya? Nasa templo. Saan sa bandang templo? Nandoon sa hulugan ng kaloob. At anong ginagawa niya? Pinagmamasdan yung mga naguhulog ng salapi. Okay. Napansin niyang maraming mayayaman ang
naghuhulog ng malalaking halaga. Tama? Tama. Nakita natin senaryo? Amen. Maliwanag. Sa verse 42, tingnan natin 42. Sa 42. Okay. Lumapit naman ang isang alin. Yuda. Biyudang dukha. Tama? At naghulog ng Dalawang salaping tanso. 2 salaping tanso. Okay, pagdating ng 43, okay, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Na-impress ba si Jesus? Amen. Kanina na-impress si Jesus, sa mayayaman o dito sa babaeng biyudang ito? Babaeng Yuda. Pagdating ng 44, okay, 44, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Anong pagkakaiba po ng ginawa ng babaeng ito? Compare doon sa mga nandoon din na mayayaman na naghulog ng mas malalaki kaysa ibinigay ng babaeng ito. May napansin kayo? Bakit mas binigyan pansin ng Panginoon ang babaeng ito? Ibig sabihin, saan nakatingin ang Panginoon? Sa halaga ba? O kung papaano nagbibigay? Tama? Kung papaano nagbibigay. Hindi doon sa laki, hindi doon sa amount. Kasi yung iba malalaki pero hindi tapat, hindi totoo ang kanilang puso sa Panginoon. But ang babae ito, amen, bagamat dukha, anong ginawa niya? Ibinigay niya yung buo niyang, sa totoo lang, hindi kinabubuhay, yung buo niyang buhay sa Panginoon. Yung buong pagkatao niya, yung buong sarili niya. Tama po ba? Kasi hindi siya nahiya eh. Tama po? Amen. Kasi sometimes, isang kung maliit lang yung tinanggap mo kay Lord, ay di maliit yung bibigay mo. Tama ba? Kasi di ba naghahanap si Lord ng regarding sa ang issue, hindi yung pera, ang issue talaga dyan ay yung puso natin. Tama? Amen. And sometimes, pag ito nakita natin, itong senaryong ito, ibiniga ng Panginoon ang babaeng ito, sapagkat ang ginawa ng babaeng ito, ang ibinigay niya talaga ay yung buhay niya kay Lord. Tama po? Amen. Masaya siya. Bagaman siya'y dukha, siya'y balo. Imagine niyo po, di ba ang Panginoon na pagmasdan siya? Alam ng Panginoon na biyuda siya? Alam ng Panginoon na may dukha siya? May napansin ba kayo? Ano napansin niyo po? Hindi pinigilan ni Jesus ang babae. Hindi niya sinabi, nanay, huwag ka nang magbigay. May ganun ba? Wala. Kundi tinignan ng Panginoon kung paano lumapit at nagbigay ang babaeng ito. Tama? Amen. Okay. Na masaya sa kanyang puso na siya'y lumalapit pagdating po sa giving. Tama? Amen. Okay. Hallelujah. Ito po, namanga sa Mark chapter 12. Kasi, itong Mark chapter 12, bago dumating dito sa pagkakataong ito, may pagkakataon sa Mark chapter 12, okay, sabi po doon, sa verse 1 to 12, pag binasa po natin yung Mark 12, ng verse 1 to 12, meron tinutukoy ang Panginoon doon na isang talinhaga tungkol po sa ubasan. Yung talinhaga tungkol sa ubasan. Ano po yun? May isang may-ari ng ubasan, umalis siya, ipinagkatiwala niya yung kanyang ubasan kanino? Sa mga tauhan niya, tama? At siya'y naglakbay. Kaya lang, pagbalik niya, yung mga tauhan pinagkatiwalaan niya, ang ginawa, hindi na sila makakuha ng parte. Tama? Amen. At ang ginawa pa ng mga taong yon, sa halip na mga binubugbog pa nila, yung mga tao pinapupunta ng may-ari,
Eh yung may-ari, siya nga yung may-ari, pinagkatiwalaan lamang sila. Tama po ba? Amen. Itong Mark chapter 12, verse 1 to 12. Okay. At pagkatapos, at yung huling ipinadala yung kanyang sariling anak. Ang ginawa, sa halip na bigyan o ginawa, pinatay nila yung kanilang anak. Kasi ang sabi ng mga tauhan ng masasama, sabi niya, ito ang tagapagmana. Eh dapat patayin natin. Eh sabi doon, ano kaya ang gagawin ng may-ari? Hello? Amen. Praise God. Pinagkatiwalaan, pero hindi niyo ginawa doon sa may-ari ng ubasan. Pinatay pa nila yung kanilang kanyang anak. Pumapatungkol po ito sa ating Panginoong Yesus. Pagdating naman sa 13 hanggang 17, ito naman ay patungkol sa pagbabayad ng buwis. Sabi mo nga, buwis. Sa Mark chapter 12, verse 13 to 17, may nagtanong, nararapat po ba na magbayad tayo ng buwis kay Cesar? Yun po yung tanong. May kausap? Amen. Anong sinagot ng ating Panginoon? Sa 12:17. Sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para saan? Sa emperador. At sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanila. Sabi niya, ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar. At yung para sa Diyos, amen? Amen. Amen. Tama ba? Yung para kay Cesar meron? At yung para sa Diyos meron? Amen. Yung kay Cesar, yan po'y tinatawag na tax. Amen. Sa mga empleyado po at sa mga negosyante, ramdam po yan tax. Diba? Sa amin sa gusto talagang magbabayad ka ng tax. Ngayon, mataas pa ang tax ngayon. Dati 10%, ngayon nasa 12, di ba? Mataas pa. 20. 20, may 20% na ngayon. Grabe ang tax ng government. Tax namin, 20%. O, 20%, di ba? Kinakaltas po sa inyo, di ba? Sa election sa Comelec, babawasan namin 20%. Oh. Sa Japan nga, talagang mas malaki yung tax deduction nila. Matindi po sa Japan. Kaya halos walang na sa Japan. Anyway, talagang mangyayari kasi may emperador, may hari, dapat may pamahalaan. Amen. Pero yung dapat nilang ibigay, kasi sinusubok ang Panginoon, kung nararapat daw ba na magbigay ng buwis o magbayad ng buwis. Sinagot sila ng Panginoon ng napakagandang sagot. Ibigay ninyo ang para saan? Emperador. Para sa gobyerno. Pero ibigay yung para sa Diyos. Amen. Para sa Diyos. Amen. Itong para sa Diyos, ayan, yan ang madalas nakakaligtaan natin. Amen. Yung para sa Panginoon. Anyway, kita natin yan, okay? Kasi ito po, bago dumating po doon, pinakita ng Panginoon, pagdating naman ng verse 18 hanggang 27, sa Mark 12:27, okay, ipinakita po dyan ng Panginoon, kasi merong, sabi niya, tinanong ng Panginoon, sabi niya, kung mamatay ba yung asawa, may 7 magkakapatid, na napang-asawa yung isa, tapos namatay yung asawa, yung babae, at napang-asawa uli yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6, pang-7. Tama? Eh, namatay yung babae din. Ang tanong nila, sino eka ang magiging asawa ng babae? Pagdating sa... Kasi tinatanong nila kung totoong may pagkabuhay na maguli. Naintindihan ba natin? Amen. Okay, sinagot sila ng Panginoon, pagdating sa kaharian ng langit, sabi niya, hindi na ganon. Hello? Amen. Kaya, binigyan lino ng Panginoon, sabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Amen. Siya'y Diyos ng mga buhay. Amen. 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 Naniniwala ka ba ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay? Amen. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Amen. Amen. Siya ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Amen. Amen. Kaya sinasabi niya, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, siya pa rin ang Diyos bukas at magpakailanman. Amen. Tama po ba? Hindi nagbabagong Diyos. Kaya yung Diyos natin ngayon na pinaglilingkuran, yun din yung Diyos na pinaglingkuran ni Abraham. Naintindihan ba natin? Amen. Pagkatapos po noon, pagdating ng 28 to 24, okay, ano naman sinabi doon?
ipinakita ng Panginoon kasi may nagtanong, okay, ipinakita ng Panginoon ang pinakamahalagang utos. Ano ang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. At ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Imagine niyo po itong chapter 12, bago binigyang pansin ng Panginoon yung babaeng balo, pinakita na rito ng Panginoon ang kahalagahan po at significant about pagkilala natin, pagbibigay po natin, amen, para sa Panginoon. Okay? Pagdating uli ng verse 33, sabi ng Panginoon, higit na mahalaga ang umiibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong lakas, amen? Amen. Kaya nga, ang ating pagbibigay, ito po ay bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Bunga ng ating pananampalataya. Bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Naintindihan ba natin? Amen. Bunga ng ating katapatan sa Panginoon. Amen. Tama po ba? Amen. Okay. Kasi pag tingnan natin sila David, yung mga lalaki at babae sa Bible, yung kanilang relasyon sa Diyos. Si David, nagkaloob sa Panginoon na napakaraming ginto at napakaraming kayama para lang maitayo ang templo ng Panginoon. Pero hindi si David ang pinagpagawa, kundi sino? Si Solomon. Tama po ba? Amen. Okay. Kaya makikita po natin dito, sabi dito sa verse 33, at ang umiibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, okay, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Ibig sabihin po, hindi na-impress din si Lord sa ating pagbibigay para lang, pasikatan ng Panginoon, pero wala naman tayong pagmamahal sa ating kapwa. Wala tayong malasakit sa ating kapwa. Hello? Amen. Para malaman yung malasakit natin, anong purpose natin? Tulungan natin ang ating kapwa. Number 1, ilapit sila sa Panginoon. Amen. Tama po. Tama. Pangalawa, i-share po natin yung magandang balita para sa kanila. Ang balita ng kaligtasan. Tama po ba? Amen. Sabi niya, kaya wala rin about the giving, pero wala tayong malasakit sa kapwa, nonsense din po. Amen. Ikaw sa bago? Magkasama po yun. Amen. Amen. Kaya pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa, higit ang pagmamahal sa Diyos sa kapwa, higit kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin bilang alay. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, basahin natin sa 38:40 para mas maintindihan natin, ang Marcos 12:35-40 bago dumating sa babaeng balo. Para maintindihan natin. Okay, Marcos 12:35-40. Okay, tingnan niyo mabuti. Habang si Jesus ay nagtuturo saan? Sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Sumunod. Hindi ba si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway ko. Verse 37, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siya magiging anak ni David? Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Alright. Sa 38, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, basa, Mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mga habang na damit. Ang gustong binabati ng may paggalang at mga pamilihan. Pinag-iingat ng Panginoon. Kanino? Sa 38, kanino tayo pinag-iingat ng Panginoon? Sino tagapagturo ng kautusan? Ayan o, palakad-lakad lang na may suot na may habang damit. Ibig sabihin, hallelujah. Praise God. Business po yan. Negosyo po yan. Hello? Nagpapakita po yan, ang picture po niyan ay religion. Tama? Amen.
De, pagdating ng 39, tignan nyo, 39, sa 39, ang gusto nila ano? Natatanging upuan sa mga sinagoga at mga upuan ano? Pandangal sa mga handaan. Okay, pagdating ng 40, inuubos nila ang alin? Ang kabuhayan ng mga biyuda. Sino ba nagbigay kanina? Biyuda na dukha. Pero hindi po itinutukoy ng Panginoon dito. Ang tinutukoy ng Panginoon dito, pinag-iingat po ang bawat isa sa atin. Saan? Nagtuturo ng kautusan. Okay. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ng mga mahahaba nilang dasal ay mga pag-honori lamang dahil diyan mas mabigat ang parusa na igagawad sa kanila. Kaya nga pagdating sa giving natin, alright, dapat nagbibigay tayo ng hindi natatakot. Nagbibigay tayo na parang sa feeling natin o emosyon natin. Kundi ang hinahanap ng Panginoon, yung ipinakita doon sa babaeng balo. Paano siya magbigay? May kausap? Kaya dito sa church, hindi tayo nag-uubliga, magbigay ka. Kaya nga pag may bisita, hindi talaga, kahit ikaw matagal na dyan, hindi ka inuobliga magbigay. Pero ituturo sa iyo about the principle of giving. Tama. Na maintindihan po natin ang tungkol dito. Kasi pag tayo lumalapit at nagkakalog, dapat malinaw sa isip natin, malinaw sa puso natin, yung ginagawa po natin. About the giving, ano nangyayari ngayon sa giving na marami? Na-manipulate, nakokontrol. Hello? May kausap ba ako? Dapat hindi gano'n. Ang pagbibigay natin ayon sa ating pananampalataya. Tama po ba? Ayon sa iyong pananampalataya. But meron tayong tithing, meron tayong offering, meron tayong mga pledge, meron tayong mga giving about the pledge. Malaya po tayo sa bagay na yan. Kasi, personally, ako at ang aking sambahayan, they pray, talagang tinuturo ko sa kanila yan. Tama po ba? Para gawin po yung bagay na ako na mismo, mauuna pagdating po sa giving kasi naintindihan ko about giving. Di ba? Di ba sasabihin, hindi, tagapagturo ako, dapat hindi na ako nagbibigay. No, dapat nga, ang tagapagturo, siya ang unang nagbibigay. Siya ang unang tapat sa Panginoon. Tama ba? Ang kanyang sambahayan ay nagbibigay. Ang kanyang mga anak nagbibigay. Ang kanyang asawa nagbibigay. May kausap ba ako? Kasi bakit? Individual ang ating relasyon sa Diyos. Tama? Individual po. Okay. Kaya sabi kanina doon, balik natin, bago tayo magtapos. Ibalik natin doon sa 2 Corinthians 9:7 para mas maintindihan po natin yung word na yan. Okay. Magbigay ayon saan? Maliwanag ba? Ayon sa kanyang pasya. Maluwag, hindi napipilitan. Kapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Alam niyo po, pag inatras mo yan sa 6, okay, yung konteksto na yan sa 6, tingnan natin yung 6. Okay, yung 6 binibigyan tayo ng pagpapasya. Okay, ito ang ibig kong sabihin. Kaya magbasa. Sa palagay mo, ano yan? Anong pananaw mo diyan? Binibigyan tayo ng kalayaan ng pagpili. Right? Pagdating po diyan. Yung babaeng balo, kasi pinili niya yun kasi totoo siya sa puso niya. Alam niyo ba? Pag ganun po, dalawang kusing, dahil naunang nagbigay mayaman, di ba, pag binigay, malakas ang tunog, plang. Awkward po yun. Pero hindi. Proud ang babae kasi totoo yung puso niya. At yun ang nakita ng Panginoon. Hindi yung halaga na ibinigay. Yung pagiging totoo ng babae. Tama? Anong hinahanap ng Panginoon talaga sa atin? Yung pagiging totoo mo sa Kanya. Hello? Kasi ikaw lang ang Diyos yan right? Kaya sabi niya diyan,
ikaw ang magpapasya. Tama? Amen. Sumunod, ganyan, sa 7, sa 8. Isa lang sa 8 ha. Ang ganda ng 2 Corinthians 9 eh. Pagdating ng 8, anong sabi? Anong pangako ng Diyos? Magagawa ng Diyos. God is able. May magagawa ba ang Diyos? Magagawa ng Diyos na ano? Pasaganain na lahat ng bagay. May kausap ba si Lord dito? Tayong kausap ng Panginoon dito. Ibig sabihin, kayang gumawa ng Diyos para sa atin. Hello? At higit pa sa inyong wow! Naintindihan ba natin to? Sabi sa katabi mo, naintindihan mo ba yan? Higit pa sa ating pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting. Hey, listen. Hindi ito tungkol lagi sa pera. Amen. Hello? Nagpaintindihan natin. Pero kaya kang pasaganain ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tandaan natin. Kasi kahit may mga tao, alam niyo ba, na hindi nagbibigay sa gawain sa ating Panginoon, pero ang yayaman, Amen. hindi ka nakakausap. Lalo na yung nandun sa Cesar. Di ba? Amen. Oh, ikaw sa bangon? Amen. Praise God, ito po, ang kausap po dito ay mananampalataya. Tandaan niyo po, ang kausap dito sino? Hindi unbelievers. Amen. Yung mananampalataya, yung Kristiyano ang kausap dito ni Pablo. Para maintindihan natin. Tama ba? Amen. Okay. Kaya bang gawin ng Diyos? Amen. At higit pa sa iyong Pangangailangan. para daw ano? Sumagana kayo para sa mabubuting. Yun ang purpose ng Panginoon. Tama po ba? Alam niyo ba ang giving, ang unang na-overcome natin dyan yung pagiging selflessness natin. Yung greediness natin. Amen. Yung boastful natin o pagiging pagyayabang po natin. Amen. Hello? Kaya po yung nagagawa ng blessing ng Panginoon sa bawat mananampalataya dito. Kaya nililinaw ni Paul sa mga taga-Korinto. Nililinaw sa verse 9. Para may verse 9. Sa verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y Masagana, nagbibigay sa malukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. may kausap ba si Lord? Amen. Siya, ang Diyos, ay masaganang nagbibigay. Kung meron genuine talaga si Lord dyan. Amen? Pagdating ng verse 10, unahin natin, verse 10. Ang ganda nito, verse 10. Basa, ang Diyos na nagbibigay. Malinaw ba yun? Sino nagbibigay? Diyos. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing at tinapay na makakain. At siya rin magbibigay sa inyo ng binhi. Di ba kanina binasa natin sa 6? Ikaw ang magtatanim ng binhi, pwedeng konti, pwedeng marami. Konti, may konti kang ani. Pag marami kang ani. Pagdating ng 7, binibigyan ka ng Panginoon ng sumulat na malayang pagbibigay. Hindi na natin? Pero sino ang unang nagbibigay? Hindi po natin ito. Amen. Hello? Ayan, ang Diyos na nagbibigay ng binhing, tinapay na makakain, siya rin nagbibigay sa inyo ng kaya si Lord, kaya pag ang ugali, dapat ang pagbibigay natin, pag nagbigay tayo kay Lord, walang utang na loob si Lord. Walang utang na loob kay Lord. Wala siyang utang na loob sa atin, tama? Na parang, Lord, nagbigay ako sa iyo. Lord, tumulong ako sa iyo. Lord, may ayuda ako sa iyo. Hello? Itinatama ni Lord yung kaisipan natin. Amen. Tama? Tama. Ang ibigay mo talaga kay Lord yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo, yung katapatan mo, yung pagmamahal mo. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung laman ng bulsa mo. Kasi kahit marami kang laman sa pera, katulad nung kanina, nagyayabang lang sila kay Lord, right? Amen. Pero hindi totoo sa kanilang puso. Tama ba? But yung babae,